Ang sabi po ng collecting agent, okay, magbibigay na kami ng 50% discount. Ano nangyari dun sa 50% discount? Mataas pa rin po yun, sir. May obligasyon po kayo. Hindi po natin pwedeng balot-putin makikiusap tayo kasi nasa collection agency na po kayo. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Nasabi niyo ata na 6 months ata hindi nakakabayad. Tama po, sir. Okay, nagkakaproblema kayo. Okay, Opo. ang ginawa ngayon ng bangko, pinasa na kayo sa collection agency. Ang In-house developer, housing po I'm sorry, ang developer pala pinasa na kayo sa Third party po. third party, which is a collection agency. Yes, sir. So 6 months na kayo hindi nakabayad, tama? Nung pinasa kayo sa collection agency, ano pong sinabi sa inyo ng collection agency? Kayo ba'y kinausap na kung maaari bayaran dahil nagmintis na po kayo ng 6 na buwan, may dahilan naman po kayo, no? Dahil hindi kayo Opo. makabayad, dahil nga single mother kayo, saka may pinaaral kayo, dati kayong OFW. Ano naman ang ginawa ng collection agency sa iyo? So, ang ginawa po ng collecting agent o ng First Maharlika, nagpupunta po sa bahay at medyo nananakot po sila. Ang sabi po nila, ang ilipapadlock daw po yung gate or i-sprayhan daw po nila. Ilalagyan po ng tatak ng developer. Na parang foreclose. Okay, Parang sige. ganun po, sir. Kami po, pag nilalapitan po, pinaimbestigahan po natin, tinitingnan po natin kung anong common ground na solution na bibigay po namin sa inyo. Kasi una ho sa lahat, ang obligasyon po ninyo doon sa developer. Naintindihan po namin, marunong po kaming umunawa, maawa, makinig at umaksyon kung kinakailangan. Pero sa akin, nung hindi kayo nakabayad sa developer, tuloy-tuloy ba yan ang 6 months na parang sinabi nyo na hindi nyo kaya mabayaran, nagka-problema kayo? Nagsasabi naman po ako sa kanila, sir. Anong sinabi Nag-email ng po ako. developer? Nagpunta po ako sa office nila. So, nag-i-insist po sila na bayaran po ng full. Alright, okay, full. 6 months. After 6 months? Yes po. Noong after 6 months, parang ang ginawa nila, nilapit ka na sa third-party collection agency. In-endorse na raw po nila, sir. In-endorse na. Yes po. Nandiyan ka ba sa bahay mo? Wala na. Andun po rin po kami, sir. So, ikaw ba'y sabihin natin, nakipagnegosasyon, kung maaari, pwedeng pag-usapan sa iyong abot na makakaya? Nagpunta na po ako ng office ng 8990, pero hindi po sila pumayag sa partial payment. Lately, ang sabi po ng collecting agent, okay, magbibigay na kami ng 50% discount. From 40,000, ang legal fee magiging 20,000 na lang daw po. So, ano nangyari dun sa 50% discount? Di ba? Wala pa po, sir. Ano bang nakikita mo? Mataas pa rin po yun, sir, yung 50, Ganito, Siyempre, kayo po nakikiusap. Yung bahay po na tinatirhan ninyo, hindi nyo pa po pag-aari. Pagmamayari po rin po ng bangko yan. Ang mahalaga po rito, dapat yung obligasyon natin, matugunan natin. Kapag hindi, kumbaga, pinasa na po kayo sa collection agency para mabayaran. Sinubukan natin makipag-ugnayan, Carl, sa Inararakam developer. Sa ngayon, hindi raw sila makasagot dahil legal division na raw po yung problema ninyo. Ayon sa kanila, halos 7 months and outstanding balance na ni Maria, ng ilang beses na sila nagbigay ng discount, subalit ayaw mo daw tanggapin yung pagbabayad. So, matapos lumapit si Maria Rosario sa bitag, agad siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang kausap ng developer. Ayon sa mensahe, nag-aalok sila ng third party collection agency na 50% discount sa legal fees. Subalit, hindi nyo rin tinatanggap. Ang gusto nyo ay alisin ang kabuuan legal fees. Kung kayo po ay nakikipag-usap sa developer at nagbibigay naman sa konsiderasyon, may obligasyon po kayo. Kausapin natin si Attorney Batas Mauricio Carl. Nakikinig naman sa atin. Sige, Carl. Ano po masasabi natin, Attorney? Siguro if you could give any lesson or information sa kanya regarding this situation. Ang pangunahing prinsipyo po dito ay yung katotohanan na pagka po meron tayong kontrata kasunduan, kailangan po natin ito pa rin. Nakalagay po sa mga kontratang yan, I am almost sure, na pagka po hindi nakabayad, kahit na isang buwan lang, yung pong obligasyon na magbayad ay natatapos at nagkakaroon ng tinatawag na due and demandable nature ng buong pagkakautang. Dahil dyan, kung pwede na pong kanselahin yung kontrata at kung pwede na silang sampahan ng kaso para paalisin. Yung pong pagdadagdag ng third party collector, nasa option po yan noong pong developer. Wala po tayong pwedeng gawin at dahil nagbayad po sila doon po sa naniningil, talaga pong kasama sa babayaran ng nakautang or babayaran nung pong hindi nakakabayad na bumili ng installment na bahay at lupa, yung pong collection agency. Alright. You know, carpool. Alright. Maging malinaw sa inyo. Obligasyon po ninyo yun. Dapat nagkakaintindihan. Kung ako po sa inyo, gawan niyo po talaga ng paraan na makausap yung agency kasi nagbigay naman sila konsiderasyon. Hindi po natin pwedeng balot-putin makikiusap tayo kasi nasa collection agency na po kayo. Ang maganda nga po rito, hindi kayo tinutuloy. Parang binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon, makabayad, or makipag-ayos. Huwag niyo pong itakbo sa amin dito, baka lalong magalit
Kami, hinihikayat namin na makipag-usap na kayo na maayos. Baka mahilot nyo pa. If I were you, gawin mo muna ang lahat na magagawa mo, pakikipag-usap. Pakinggan mo sila, tingnan mo, makipagtawaran ka pa rin, kung maaari, huwag ka makipagmatigasan, kasi medyo dehado ang laban natin dyan. Okay? Legally, may kontrata po kayo. Kung ano nakasulat sa kontrata, tulad ng sinabi ni Batas, yun ang sundin natin. Lahat naman ng bagay, makakukuha sa magandang pakiusap. Ayun, yun. Magbigay ka ng payment plan proposal mo para na sa ganon. Mahabol mo pa to, sayang naman. Ha? Okay ba sa'yo? O, sige po. Gusto lang namin dito, ma'am, sabihin is yung dalawang option mo is either one, ayusin mo kasi talagang ikaw naman yung nagkaroon ng problema during that time, which hindi naman namin ikaw sinisisi kasi hindi naman natin makontrol yun yung financial problems. Now, ngayon na may oportunidad ka na ayusin yun, mas maganda, ma'am, gawin natin ang lahat and appreciated naman din ang effort ng ginawa ng company. Basta't makita nila na meron kang willingness, yung sinseridad, truthfulness, makatotohanan, yung iyong sinasabi na gusto mong ayusin, siguro naman magbibigay ng konsiderasyon. Ayaw muna namin panghimasukan kasi baka sabihin nagpapakampi ka, madidihado ka, mas magandang kusang loob kang lumapit. Kasi ayaw din namin na sabihin nila na parang ginagamit niyo po kami para mas fair and balanced and hindi maging ilang sa'yo yung mismong kumpanya na kausap mo. But again, alam naman nila na lumapit kayo sa amin, nagbigay sila ng konsiderasyon. So, nasa inyo na po yan, ma'am, kung paano niyo po kakausapin. Ako po, sir. Ang mahalaga, ma'am, pinakinggan po namin kayo. Sinuri po Salamat namin. po. Okay, inuunawa po namin yung iyong sitwasyon. Naawa po kami sa inyo. Pero ang susi nasa sa inyo kasi binigyan po namin kayo ng mga suhestyon. Huwag kang magbibitiw, ha? Mga tao rin naman yan, marunong din naman maawa yan. Ha? Yes, sana Basta't po. pakita mo lang na kaya kong bayaran yan, igagapang ko hanggat kaya ko. Huwag lang bibitiw, ha? Okay po. Alright? Sa magandang Sige pakiusap, po. baka maintindihan pa nila, ha? Okay, Okay sir. ba sa'yo? Okay po. And then, imo-monitor ka na lang namin. Keep us posted, ha? Yes po. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.